Kamusta mga ka-review? Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-ambisyosong sci-fi films ng taon. Mickey 17, sci-fi? Oh, action? Meron. Existential crisis? Sobra. Sa taong 2050, para makatakas sa loan shark na gustong siyang patayin, sumama si Mickey Barnes sa kaibigan niyang si Timo sa isang space mission. Ang mission nila, i-colonize ang ice planet na tinatawag na Niflheim. Si Timo naging piloto. Si Mickey naman, tinanggap ang trabahong expendable. Ibig sabihin, siya ang pinapagawa ng mga super delikadong gawain. Kung mamatay siya, walang problema. Gagawa lang sila ng bagong Mickey gamit ang clone machine tapos ibabalik ang memories niya. Parang video game, may respawn. Habang nasa spaceship sila, nagka-developan si Mickey at si Nasha, isang babaeng security agent. Pagdating nila sa Niflheim after 4 years, ginamit ng mga scientists ang maraming version ni Mickey para gumawa ng gamot laban sa mga sakit sa planeta. Pero sa ika-17 na version niya, si Mickey 17 na-aksidente. Nahulog siya sa fissure o bitak habang nanghuhuli ng alien na tinatawag na creeper. Kinuha ni Timo yung flamethrower ni Mickey pero iniwan siyang mamatay. Pero guess what? Hindi siya kinain ng mga creeper. Tinulungan pa siya at dinala pabalik sa surface. Pagbalik niya doon sa spaceship, may bagong clone na pala, si Mickey 18, at galit na galit ito. Ayon kasi kay Kenneth Marshall, yung boss nilang politiko, bawal ang multiples. Hindi pwedeng may dalawang Mickey na buhay. Kaya gustong patayin ni Mickey 18 si Mickey 17. Pero ang suggestion ni Mickey 17, magpalitan na lang sila ng duties and deaths para pareho silang mabuhay. Mukhang okay na sana. Hanggang sa nabisto nila si Timo, nagbebenta ng fuel bilang droga. Nagalit si Mickey 18 at muntik patayin si Timo, pero pinigilan siya ni Nasha. Si Mickey 18 sumama kay Nasha at si Mickey 17 naman dinala sa dinner kasama si Marshall, ang asawa niyang si Ilfa at ang security agent na si Kai. Pero may nangyari sa dinner, pinakain si Mickey ng weird na karne at gamot, kaya sumama pakiramdam niya. Niligtas siya ni Kai pero sa kwarto nito, sinubukan siyang akitin, tumakas si Mickey pabalik kay Nasha. Later on, nalaman na ni Nasha ang totoo tungkol sa clones at okay lang sa kanya. Pero nakita sila ni Kai at sinubukang isumbong. Nang ikwento ni Mickey 17 kay 18 ang nangyari sa dinner, nagalit si Mickey 18 at gusto na talagang patayin si Marshall sa susunod na event, isang ceremony para sa Niflheim Rock. Pero hindi yun ang nangyari. Sa halip, lumabas ang dalawang baby creepers, Luko at Zoko, mula sa bato. Nagkagulo. Nahuli ni Mickey 17 si Zoko pero nabaril si Luko ng mga guards kasi nagulat si Marshall. Nagalit si Mickey 18, gusto na naman patayin si Marshall pero pinigilan siya ni Nasha. Ayon, nabisto ang mga clone kaya hinuli sina Mickey 17, Mickey 18 at si Nasha. Habang nakakulong sila, nagkwento si Mickey 17 tungkol sa creepers at kung paano siya tinulungan. Na-realize ni Nasha, teka, may utak at emosyon pala sila. Dumating si Timo para patayin si Mickey 17, utos ng loan shark. Pero may plano si Mickey 18 ang magpanggap na siya si 17 para makatakas si Nasha at masagip si Mickey. Napatumba nila si Timo pero dumating ang guards at dinala silang lahat kay Marshall. Sabi ni Marshall, ubusin na lahat ng mga creepers. Sinira niya rin yung backup memory files ni Mickey para di na siya ma-reprint kapag namatay. Pero may bagong plano si Ilfa, asawa ni Marshall. Paglabanin na lang ang dalawang Mickey sa labas, hulihin ang mga buntot ng mga creepers, at kung sino ang manalo siya ang mabubuhay. Nilagyan pa sila ng bomb vest para wala silang choice. Paglabas nila, hindi sila nakipaglaban. Sa halip, hinanap nila ang nanay ng mga creeper. Sumunod si Marshall at mga guards para tapusin sila kung pumalpak. Gamit ang translator device, sinabihan ni Mickey 17 ang nanay creeper tungkol sa plano ni Marshall. Sabi ng nanay, ibalik si Zoko at bigyan ako ng isang taong kapalit ni Luko. Pinahiwatig ni Mickey 17 kay Nasha na palayain si Zoko. Binihag ni Nasha si Ilfa para siguradong mapalaya si Zoko. Nahuli si Ilfa ng mga guards na secretly kalaban ni Marshall. Si Mickey 18 naman, lumaban kay Marshall at pinasabog ang sarili pati si Marshall para matupad ang gusto ng creeper. Sa ending,
Nagkaayos na ang mga tao at ang Creeper. Nahuli ang mga kakampi ni Marshall. Nagpakamatay si Ilfa. Timo, napatay yung tauhan ng loan shark sa self-defense. Ginamit niya ito para tumestigo laban sa loan shark. Si Nasha, naging bagong leader ng colony. At sa huli, sa huli, dumating ang spring. Sa ceremony, sinira na ni Mickey 17 ang cloning machine. Tapos na ang expendable program. Rating 8.5 out of 10. What we loved. Fresh sci-fi concept. Yung ideya na kapag namatay ka, may bago kang katawan na may parehong memorya. Mind-blowing, parang Groundhog Day meets The Island. Moral dilemma, labanan ng survival at identity. Sino ka kung madami kang version? At paano mo haharapin ang sarili mong clone? Romance and loyalty, yung connection ni Mickey kay Nasha, surprisingly emotional sa isang cold space setting. Political commentary. May layers ng corruption, abuse of power, and exploitation. Very relevant kahit set sa future. What didn't work? Medyo dense, ang daming names, clones at twists. Kung hindi ka attentive, baka maligaw ka. Take your clothes off. Pacing, may parts na mabagal, especially sa gitna. Pero sulit ang last 30 minutes. Final thoughts. Kung fan ka ng movies na may halong Black Mirror feels, philosophical questions, at action sci-fi like Blade Runner or Moon, Mickey 17 is a must-watch. It's not just about survival in space. It's about what it means to be human when your life is literally replaceable. Kung nabitin kayo sa review na to, don't forget to like, subscribe, at comment ang thoughts nyo. Ano sa tingin nyo? Okay lang bang i-reprint ang sarili basta may memory backup? O mas mahalaga pa rin ang original? Ako si Don Sinesuri, and this is Review Ko Review Mo.